Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama po natin muli bilang special guest co-host si Miss Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Lukban 2024 at Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Kamusta, Miss Ricky? Magandang umaga po, Sir Iton, at sa ating mga viewers. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 18.6 milyong pisong halaga ng marijuana, sinira at sinunog ng mga otoridad sa Ilocos Sur at La Union. Miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa pamahalaan sa Samar. 476,000 pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska sa 5 drug suspects sa buy-bust operation sa Pampanga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa patuloy na pinaigting na kampanya ng Philippine National Police kontra illegal na droga, aabot sa 18.6 milyong halaga ng marijuana ang sinira at sinunog ng mga otoridad sa Ilocos Sur. Ang pagkakakumpiska ng iligal na droga ay bunga ng walang humpay na operasyon ng PNP upang masigurong ligtas at payapang pamayanan. Police Corporal Mark Anthony Pico, ibalita mo. Umabot sa mahigit 18.6 milyon halaga ng marijuana ang tuluyang nasira at sinunog sa loob ng 4 na magkakasunod na araw ng operasyon na isinagawa ng Police Regional Office 1, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 sa mga kabundukan ng Sugpon, Ilocos Sur at Santol, La Union. Sa kabuuan, 92,225 fully grown marijuana plants at 5,080 seedlings ang nabunot at sinunog batay sa Dangerous Drugs Board valuation na nagkakahalaga ng 18,648,200 pesos. Sinimulan ang malawakang marijuana eradication operations sa unang araw sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur at Sitio Manaba, Barangay Tabaday, Santol, La Union. Sa Sugpon, 5 taniman ang nadiskubre kung saan 18,500 fully grown marijuana plants
at 1,250 seedlings na nagkakahalaga ng 3.75 milyon ang winasak. Samantala, 7 namang taniman sa Santol, La Union ang nadiskubre at sinunog na nagresulta sa pagkasira ng 11,300 fully grown plants at 2,830 seedlings na tinatayang nagkakahalaga ng 2.37 milyon. Nagpatuloy ang operasyon sa ikalawa at ikatlong araw sa parehong barangay sa Sugpon, kung saan natuklasan pa ang 4 na taniman na may 18,025 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 3.6 milyon. Sinundan ito ng isa pang operasyon sa parehong lugar kung saan sinunog ang 37,800 halaman na nagkakahalaga ng 7.56 milyon. Sa huling araw ng operasyon, 3 taniman pa ang nadiskubre sa barangay Likungat, kung saan sinunog ang 6,600 fully grown marijuana plants at 1,000 seedlings na may kabuuang halaga na 1.36 milyon. Bagamat walang naaresto sa 5 magkakasunod na operasyon, binigyang diin ng PRO1 ang pangunahing layunin ng kanilang pagkilos ay ang tuluyang pagsira sa pinagmumulan ng iligal na droga upang hindi na ito makarating pa sa pamilihan. Ang droga ay hindi lamang problema ng pulisya, ito ay problema ng bawat tahanan, ayon sa pahayag ng PRO1. Ang pagkasira ng 18.6 milyon halaga ng marijuana ay malaking tagumpay, ngunit kailangan namin ang patuloy na suporta ng komunidad. Huwag matakot magsumbong. Ang inyong impormasyon ang nagdala sa amin sa mga liblib na taniman na ito. Magkaisa tayo upang tuluyang malinis ang ating rehiyon sa salot na droga ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Sa tagumpay na ito, nagpapatuloy na ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. 476,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot nasabat sa anti-illegal drug operation ng PNP Pampanga. Isang high-value individual at 4 na iba pa arestado. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Ang isang high-value individual at 4 na kasamahan sa matagumpay na isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Florida Blanca Municipal Police Station katuwang ang 302nd Regional Mobile Force Battalion 3 sa Purok 8 Barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga. Kinilala ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, ang high-value individual na si alias Bukol, 32 anyos na lalaki, may asawa, at residente ng Barangay Santa Cruz, Lubao, Pampanga, at 4 na kasamahan na sina alias Jess, Ryan, Melvin at Maris. Ayon sa ulat, nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 70 gramo ng hininalang shabu na may halagang 476,000 batay sa standard drug price, isang unit ng Colt caliber 45 pistol na may magazine at 4 na bala. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala sa Florida Blanca MPS ang mga ito at ang mga ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pampanga PNP laban sa iligal na droga bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Policewoman Saweran. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana ang sinira at sinunog ng PNP Benguet matapos ang matagumpay na operasyon. Patrolwoman Melba Lambis sa balita. Tuloy na malawakang kampanya kontra illegal na droga, tinatayang 2,640,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng operatiba sa sitio Tubtub at Lubang Mukno, Badeo, Kibungan, Benguet noong 27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Lambert A. Suerte, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, ang operasyon ay nasa katuparan sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Provincial Drug Enforcement Unit,
Provincial Intelligence Unit, Police Security and Protection Group at Benguet Police Provincial Office, katuwang ang matauhan ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, Kibungan Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 2 plantasyon ng marijuana na may kabuoang lawak na 1,650 square meters at may nakatanim na 13,200 piraso ng fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 2,640,000 piso. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubreng marijuana ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar, habang ang sapat na sample ay dinala upang isumiti sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay patuloy na pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon na naglalayong maging illegal drug-free ang ating bansa tungo sa mas progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa Region Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Langbis. Matapos ang isang buy-bust operation, arestado ang isang drug suspect sa mga miyembro ng Antipolo City PNP. 136,000 pesos na halaga ng shabu kumpiskado. Magbabalita riyan si Patrolwoman Priscel May Urbano. Ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Team ng Antipolo Component City Police Station matapos mahulihan ng hinihinalang shabu nito lamang ka-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Pre, residente ng Bagumbayan, Teresa, Rizal. Nasamsam mula sa suspect ang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Antipolo Component City Police Station ang suspect at nakatagdang isa ilalim sa inquest proceeding para sa paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Police Colonel Feliteo A. Gonzalgo, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, na patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa iligal na droga upang matiyak ang isang ligtas at maayos na komunidad para sa lahat ng mamamayan ng Rizal. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa nalalapit na UNDAS 2025 sa Cebu City, nakahanda na ang Cebu City PNP sa pagpaigting ng seguridad, katuwang ang lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa paggunita ng UNDAS sa Cebu. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Puspusang naghahanda ang Cebu City Police Office para sa nalalapit na pagdiriwang ng UNDAS 2025 bilang bahagi ng layuning matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang paggunita sa Cebu City. Isinagawa ang coordination meeting on the UNDAS 2025 Deployment Plan noong Oktubre 27 taong kasalukuyan sa Cebu City Hall na pinangunahan ni Honorable Mayor Nestor D. Archibal. Dumalo sa pagpupulong sina Police Colonel Enrico Evangelista Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office, mga pinuno ng iba't ibang departamento ng Cebu City Government at mga kinatawan mula sa mga katuwang na ahensya. Tinalakay sa pagpupulong ang komprehensibong plano ng lungsod para sa seguridad, pamamahala ng trapiko, suporta sa logistika at pangkalahatang kaligtasan ng publiko sa panahon ng UNDAS.
Binibigyang diin ng naturang plano ang kahalagahan ng maayos na crowd control, tamang deployment ng mga pulis at traffic personnel, availability ng mga kagamitang lohistikal at kahandaan ng mga emergency response units sa mga sementeryo, terminal at iba pang lugar na dinadagsan ng publiko. Hinimok din ng CCPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, maging mapagmatsyag at sumunod sa mga lokal na ordinansa upang masiguro ang mapayapa at ligtas na paggunita ng Undas 2025. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Nicanor. Samantala, kasiyahan ang nangibabaw matapos ng isang Halloween trick or treat ng mga miyembro ng Police Regional Office 6 handog sa mga mag-aaral ng Child Development Center. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Justin May Halores. Tawanan at kasiyahan ang bumalot sa Police Regional Office 6 nang magsagawa ng masayang trick-or-treat celebration ang mga mag-aaral ng Pro 6 Child Development Center sa loob ng tanggapan ng Pro 6 Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Nito lamang ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang mga bata ay nagparada suot ang kani-kanilang makukulay, malikhain at nakakatakot na Halloween costumes na nagbigay ng sigla sa buong himpilan. Ayon sa pamunuan ng Pro 6 Child Development Center, ang aktibidad na ito ay taunang tradisyon na layuning mahubog ang pagkamalikhain, kumpiyansa at pakikisalamuhan ng mga bata. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Halloween, natututo rin silang pahalagahan ang kasiyahan, imahinasyon at pagkakaisa. Bawat batang kalahok mula sa maliliit na multo hanggang sa matatapang na superheroes ay nagbigay ng kani-kanilang buong sigla upang gawing espesyal ang araw na ito. Nakiisa rin sa kasiyahan si Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Pro 6, na personal na namigay ng candy at mga regalo sa mga bata. Habang naglilibot ay ibinahagi niya ang mga ngiti at tawanan sa mga magulang at guro na sumasalamin sa malasakit at pagpapahalaga ng Pro 6 sa kabataan bilang kinabukasan ng bansa. Sa kabuuan, ang matagumpay na pagdiriwang ay nagsisilbing paalala na ang Philippine National Police ay hindi lamang tagapangalaga ng kapayapaan, kundi katuwang din sa paghubog ng masaya, ligtas at mapagmahal na komunidad. Alinsunod ito sa isinusulong na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan sa Paranas, Samar. Bunga ito ng tuloy-tuloy na programa ng pamahalaan kontra insurhensya. Patrolwoman Maria Elena Singian sa report. Yung nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 2nd Samar PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bunga ng magandang ugnayan ng kapulisan at komunidad, arestado ang isang 26 anyos na lalaki matapos ang isang operasyon ng Odin Sensuat PNP. Sa matagumpay na anti-illegal drug operation, nakumpiska ang mahigit 1 milyong piso na ipinagbabawal na gamot sa Barangay Poblacion 3, Cotabato City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Judy Ann Alibo.
Nasamsam ang 1,156,000 pesos halaga ng iligal na droga mula sa isang high-value individual sa isinagawang operasyon ng Dato Udin Sinsuat PNP sa Barangay Poblacion 3, Cotabato City, nito lamang 27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, hepe ng 2 MPS, ang suspect na si alias Dats, 26 anyos na residente ng Poblacion 2, Cotabato City. Naging matagumpay ang pagkakaresto sa suspect dahil sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba ng Cotabato City PNP at Maguindanao del Norte PPO. Nakuha mula sa suspect ang isang Honda Click na sasakyan, 3 jumbo at isang medium-sized plastic sachet na pinaniniwala ang shabu na may timbang na 170 gramo at nagkakalagang 1,156,000 pesos, 400,000 pesos budled money, 1,000 pesos bilang buy-bust money at isang cellphone. Napag-alaman din, nakakalaya lamang ng suspect matapos masakote ng Region 12 matapos mahulihan rin ng mga iligal na droga. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng naturang stasyon kasama ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyong ito ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga target na personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatilang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. 38 anyos na drug suspect arestado sa buy-bust operation ng mga miyembro ng Buena Vista PNP. Patrolwoman Jacqueline Cabiles, magbabalita. Ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Buena Vista Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa PDEA 13, kung saan nasamsam ang hininalang shabu sa Purok 2, Barangay Matabao, Buena Vista, Agusan del Norte. Ayon kay Police Colonel April Mark C. Young, Provincial Director ng Agusan del Norte Police Provincial Office, nakilala ang suspect bilang si alias Kim, 38 taong gulang, lalaki, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa kanya ang hinihinalang shabu na nakalagay sa heat-sealed transparent plastic sachet at isang cellphone. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Buena Vista MPS ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Young, ang pagkakaresto sa suspect at pagkakakumpiska ng mga pinagpabawal na droga ay bunga ng walang humpay na pagsisikap ng kapulisan ng Agusan del Norte upang sugpuin ang paggamit at pagbebenta ng iligal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Policewoman Cabiles. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, nais ko pong muli magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host this morning na walang iba kundi si Ms. Ricky Abuel de la Peña. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon, Ms. Ricky, bilang special guest co-host ng programang ito. Baka may nais kang i-promote or ipaalam sa ating mga nanonood na advocacy or upcoming event, Ms. Ricky? Iniimbitahan ko po kayo manood ng aming fashion show for a cause this coming November 16. I-visit nyo lang po ang page ng Manila Fashion Runway. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, at sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group, at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 57 days na lang at Pasko na. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police,
sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng mga tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, your Miss Universe Philippines Tukban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.